At laking gulat ko nga, nagpakita na nga yung nawawala naming hamster. At nag-setup na nga ako ng panibagong cage para kila Volt na mas malaki nga kanilang ginagalawan. At nakakalungkot nga rin, gawa na ngayong araw, si Fort may sakit. Tara't samahan niyo ako sa mga naging ganap ko kasama ang aking mga alaga. Ito nga pala yung cage na gagamitin ko sana sa alaga kong green iguana. Kaso nga lang dahil hindi nga to sumukat sa paglalagyan ko sana sa ibaba ng aking aquarium, kaya naman ngayon naisipan ko na nga lang na gamitin to para sa mga hand feed ko, gawa ng masikip na nga kasi sila sa kanilang pinagkakakulungan. Ang kinaganda nga pala nito, dalawa nga pala ang pintuan nito, mayroong kabila ang gilid, kaliwa at kanan, at itong ilalim nga pala nito gawing ibaba. Nabubuksan nga pala to para kung sakali magkapakain kayo, pwede din dito. At higit pa nga doon, yung itaas naman nito nabubuksan din ng buo. Kaya ayos na ayos nga to para gawin ko nga palang cage nila Volt, Thunder, saka ni Attack. Isa pa dyan, di na nga sila mapapasok ng mabait dito, gawa ng ito nga ang sisikip ng butas dito. Ito kasi yung pinaglalagyan nila at masikip na nga sila dito. Kung makikita nyo naman, halos di na nga sila makakalipad dyan, kaya naman ngayon nga, ilapag muna ang uunahin ko. Lalagyan ko nga pala ng pipad para nga hindi diretso yung mga dumi nila sa pinakalamesa. Sa ngayon kasi sa lamesa ko nga yung pinapatong. At dito nga rin, sakto lang, 2 pipad nga na gamit ko at matagal na nga nilang magagamit to. Nilagyan ko na nga rin pala dito ng mga bakal na mga scrap namin nakaraan para nga pampabigat, gawa na napakahangin kasi dito sa bukid. Kung hindi ko nga lalagyan yun, panigurado nga liliparin lang ng hangin itong mga pipad na to, kaya naman kabilaan nga, pati itong kabilaang gilid, nilagyan ko na. Mabigat nga rin pala yung mga bakal na to at scrap na nga lang to dito, kaya naman sakto, nagamit ko nga doon. At naglagay na nga ako dito ng mga gamit pa nilang ilan. Pati na nga rin tubig, naglagay na rin ako para kung sakaling gusto nila maligo. At ang hindi mawawala syempre dapat yung perch na pagtutuntungan nila o pagliliparan nga nila. At eto, nilinisan ko na nga lang ng bahagya, gawa na ayaw na talaga matanggal ng mga dumi dito, nakakapit na. Sa gabi kasi lahat sila nga dyan, sama-sama sila dyan, kaya di talaga pwede mawala tong kulungan na to. I mean, itong maliit na bahay ba na to? At makatapos nga lang ilagay lahat ng setup ko dito, ito na nga yung kabuuan na nangyari sa kanilang cage. Nakakatuwa lang nga, gawa ng napakaluwang nito. Napansin ko nga kasi nakaraan, kulang na kulang nga si Volt sa exercise. Kumbaga ipaglipad-lipad ba, pero dito sa luwang na to at ang dami ng perch nila, saktong-sakto nga makakalipad sila ng maayos. Panigurado nga magugustuhan ng mga handfeed ko dito itong bago nilang kulungan. Inuna ko na nga palang ilagay si Volt para basalan nga yung ginawa kong kulungan. I mean yung sinetup ko na cage para sa kanila. Si Volt nga pala ang kauna-unahan kong handfeed ngayon. Isa nga pala siyang Alps 1 o Opaline Lutino. At sinunod ko naman nga sa kanya, makalipas ko nga siya ilagay, ito namang Alps 2 ko. Isa nga pala itong Parblo Opa. Attack nga pala ang pangalan niya. At nakakatuwa nga lang rin, gawa na ang ligsi na nga niya at nakakalipad na nga rin siya. At ang huling nilagay ko nga pala dito ay yung parakit. Nagtataka nga ako sa parakit na to, may nagsabi kayo sa akin, budgie daw. Napansin ko lang kasi sa size niya, ang laki nga kasi pala ng size niya, hindi ko lang din sure ano nga kaya to, budgie nga kaya to o parakit. Ang pinangalan ko nga pala sa kanya ay Thunder. At iniwan ko nga lang sila panandalian, magulat na nga lang ako, dito nga nagro-roam around na sila, kumbaga naglilibot-libot na. Habang yung dalawa naman dito, nagtatago na nga dito sa kanilang bahay. Gawa rin siguro nga ng mahangin nga kasi dito sa amin, kaya nga saktong-sakto itong kanilang maliit na bahay dito, no, kapainit nga sa kanila. Habang patuloy naman sila dito sa paglilikot at nakakatuwa lang si Volt, pumunta nga rin pala kay Thunder dito. At buti na nga lang pala, may natira akong mga sako dito, malalaki nga pala to, ito nga pala ginamit ko muna na pangbubong dito, para ako sakali man hindi ito maarawan ng todo o kaya maulanan. May chances kasi nga ako, baka ako mabasa to. At nakakatuwa nga silang pagmasdan dito, gawa na ang laki na nga ng kulungan nila. Dapat talaga, kulungan nga ni Eggy to na alaga o iguana, pero sa ngayon siguro ihanap ko na lang muna si Eggy ng kanya suitable na kulungan. Pero masaya ako dahil alam ko masaya nga yung mga handfeed ko ngayon at si Volt nga dito, nagulat na nga lang ako, pumunta bigla sa tubig at mukhang gusto nga niya maligo. Matagal na nga rin kasi yung huling naging ligo ni Volt, dun pa nga yun sa aquarium, kung naaalala niyo yung video na yun. Habang dito nga, patuloy si Volt sa pag-inom at pagligo na rin. Sakto nga lang din pala yung pagkakalagay natin dito. At sakto nga lang din, gawa ng biglang ang sikat ng araw ngayon. Kaya naman dito nga, nilabas ko na si Eggy para magpainit muna. Nakabubuti kasi ito kay Eggy, gawa ng sila nga pala ay cold-blooded. At makalipas ko nga siyang painitan dito nga sa kanya enclosure, pinakain ko na nga lang siya. At nakakatuwa nga lang din, gawa na ang lusog-lusog kasi niya, ang lakas-lakas din kasi niya kumain. At pansin ko nga sa kanya, mas gusto nga niya na sinusubuan siya. Nasabi nga kasi sa akin dati ng kanyang may-ari, nasanay nga si Eggy na pinapakain talaga. Kaya naman si Eggy nga, kahit 5-month-old na at bago nga lang sa atin, napakaamo. Medyo nakakalungkot nga lang din yung nangyari ngayon, gawa ng ginagamot ko nga pala yung isa kong mahal na mahal kong alaga. In-isolate ko nga muna siya, gawa ng siya nga pala may sakit. Marami na nga rin pala naghahanap sa kanya kung kamusta siya. Ito nga pala si Fort, isang 45 days. 2 araw na nga kasi siya na matamlay kumain. Kaya naman dito nga, kinakausap ko na lang siya, sabi ko magpalakas nga ako siya.
Mas gusto ko nga kasi at mas masaya nga kasi ko na nakikita siya kapag nasa lapag siya, na parum-rum around lang. Kumbaga'y palibot-libot lang ba? Habang dito naman, ito nga inakay ng aking kalapati, ang laki na nga pala. Kaso nga lang, hindi pa nga umaabot yung loft ko. Sayang nga lang din, hindi ko pa siya nagtitraining. Para ba sa trapdoor, at saka nga sana viewing. Sa ibang mga gamit kasi, kompleto na nga rin ako. May mga V-perch na rin dito, hindi nga na naisa-set up pa, gawa na hindi pa nga gawa yung loft. Ang dami ko kasi kailangan unahin muna bago nga gumastos sa ibang bagay. Pero looking forward na nga ako na matapos yun para nga kung sakali man, mailipat na nga natin yung mga young bird ko. At sa mga naghahanap naman nga ng update sa aking mga bantam, ito na nga pala sila. Meron mang mga lumisan pero okay lang. Gawa dito nga patuloy pa rin tayo sa pagpaparami sa kanila. Yung kanawain ko nga pala at saka yung sirama, dito halo-halo na rin sila. At ito naman mga sirama nga pala to. Tatlong dumalagang sirama nga pala ang pinaris ko ngayon sa aking siramang lalaki. At dito nakakatuwa nga lang din. Gawa ng para talagang CCTV si Yuan dito na lagi nga ako nagpupunta dito, lagi nakamatsyag sa akin. O siya muli, kung umabot ka nga pala sa dulo ng video natin na to, simpleng like, follow at share na. Napakaling tulong na. Farm Life, peace out.